Okay. Maraming salamat Mr. Estoperez sa inyong oras para mag-share sa ating mga tagapakinig. Meron po ba kayo ng parting words para sa kanila? Ang siguro masasabi ko lang unang-una, huwag tayo magsayang ng bigas, lalong-lalo na yung iron fortified rice. Kasi Okay. napakamahal po niyan. Ang ginagawa lang po ng ating pamahalaan, para abot kaya, sinasubsidize po yung ating iron fortified rice. Huwag nating sayangin. Huwag nating piliin yung dilaw na butil doon sa ating iron fortified. Yan na po ang pinakamalaga sa ating masustansyang pagkain. Kahit siguro yung sinasabi natin na sapat yung ating bigas, pero huwag pa rin tayo magsayang. At kung kailangan po, makipagtulungan po tayo sa ating pamahalaan dahil kung hindi tayo makipagtulungan, wala rin mangyayari po sa atin. Maraming salamat, Ma'am Bernie, at mabuhay po tayong lahat. Apo, Mr. Westper, sandali lang po. Baka lang tayo kasi magbigay ng wrong impression sa mga tagapakinig. Pag sinabi nyo kasi kanina na medyo mahal yan, wag sayangin. Baka naman ang akala nila ay mahal yung bigas. Oo, kasi kung kumpara pa rin natin sa commercial rice, ang price ng iron fortified rice, kilo por kilo, ay mas mababa pa nga ng konti, di po ba? Yung commercial po ngayon ay umaalagwa po mga 30 hanggang 32 hanggang 39, no? Oo. Pero yung NFA rice po ay 27 po yan. Oo, so medyo mas konti pa, mas mababa pa. Oo. Yung iron fortified rice, yung sinasabi ko nga na mahal ang pagkagawa natin yan. Ang iron fortified rice, even though na dinagdagan po natin ng iron yan, dapat mas mataas dun sa 27. Oo. Pero ginawa po natin ng 27 pa rin. Ina-absorb para maabot maging kaya abot kaya. Lalo na yung ating mga kababayan na kailangan bumili ng iron fortified. Oo, tama. Pero mas mababa pa rin sa commercial. Okay. Maraming salamat po ulit, Mr. Rex Estoperez, ang Department Manager ng Public Affairs Department ng National Food Authority or NFA. Sa atin pong pagbabalik, makipagbalita na tayo sa ating One Nutrition Reporter para sa accomplishments sa nutrition community sa nagdaang linggo. Huwag po kayong bibitiw at magbabalik ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na kailangan din ng katawan ang taba mula sa mantika? Hindi lamang nagbibigay ng calories ang mantika, kundi tumutulong din para magamit ng katawan ang vitamins A, D, E at K. Para makaiwas sa chronic energy deficiency, mainam na gumamit ng vegetable oil sa pagluluto ng mga pagkain. Gayunpaman, dapat maghinay-hinay sa paggamit ng mantika dahil makakasama sa puso ang labis sa taba mula sa mantika. Ang pagkain niluto sa vegetable oil ay mapagkukunan ng calorie. Makakatulong din para maiwasan ang vitamin A deficiency. Kung may sakit sa puso o may panganib na magkaroon nito, bawasan ang pagkain ng mamantika at matutaba at mga pagkain may cholesterol at saturated fats tulad ng butter, taba ng karne at balat ng manok. Gumamit ng polyunsaturated fats tulad ng olive oil o corn oil. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paaralang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Para sa mga accomplishments ng nutrition community nitong nakaraang linggo, pakinggan naman natin ngayon ang ating One Nutrition Reporter na si Ms. Jovi Raval, ang Officer in Charge ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Ms. Jovi, ano bang highlights sa nutrition community nitong nakaraang linggo? Asik Bernie, mga highlights po ito, ikukwento ko po. Sige. Isa sa mga mahalagang tinututukan ngayon ng NNC ay ang pagbuo ng mga guidelines para magamot yung mga batang tinatawag nating may acute malnutrition. Narito sa Pilipinas yung dalawang dalubhasa na sina Dr. Michael Golden at Dr. Yvonne Grelety na hiningan ng tulong ng World Health Organization para bumuo ng international protocol ng Integrated Management of Acute Malnutrition o IMAM. At narito sila sa bansa para tulungan naman ng Pilipinas na bumuo ng sarili nitong protocol na naaayon sa sitwasyon sa Pilipinas. At ang narinig ko nga, Jovi, ay isa ring United Nations organization. Ang siya namang sumuporta sa lahat ng gastusin habang nandito sila Dr. Michael Golden at saka si Dr. Yvonne Grelety. Ito naman ang United Nations Children Fund or UNICEF. So nagtutulungan talaga sila para naman tayo makabuo nitong sinasabi nating protocol.
Opo. Para din po sa pagbuo ng protocol na to ay nagbuo din ng isang task force para sa Community-Based Management of Acute Malnutrition o CMAM. Alam niyo, Asik Bernie, yung paglutas kasi ng acute malnutrition, pwedeng sa hospital para magamot yung matinding komplikasyon ng malnutrition at sa komunidad din kung saan mahalaga yung papel ng pamilya upang maibalik sa tamang nutrisyon yung mga bata. Oo nga. Alam mo kasi, Jovi, noong unang panahon, meaning nung kabubuo pa lamang ng National Nutrition Council, marami talaga tayong nakikitang mga frank malnutrition ang tinatawag. Yung frank cases of malnutrition, yung mga butot balat, o ngayon nga ay tinatawag na severely acute malnourished or malnutrition. So, in the interim, itong mga 30 taon na, nawala na yung kaalaman at saka kagalingan ng ating mga health workers dahil nawala rin naman na yung mga kaso na yon severe malnutrition sa bansa. Kaya ngayon parang tayo ay magpapanimulang muli, lalo na sa mga ospital, yung mga ating mga doktor, mga physicians na kailangan na rin talagang magkaroon ng bagong kaalaman na ito nga ay dala-dala nitong sila Dr. Michael Golden at saka Dr. Yvonne Grelletti. Okay po. Tama po yun. Kailan talaga yung i-update natin yung mga sinauna nating mga protocols na. Oo, tama. Sa kabilang dako naman po, in terms of prevention naman po, dito sa mismo sa Taguig City, nagkaroon ng Peer Counselors General Assembly kung saan yung kanilang mayor na si Mayor Lani Cayetano ang namuno sa mga infant and young child feeding counselors kasama yung mga opisyal ng lungsod at ng barangay nito na mahigit na 500 na peer counselors ang nag-oath taking para sa personal nila na i-commit ang sarili nila na tumulong sa pag-promote ng breastfeeding sa kanilang mga nasasakupang komunidad. Nagkaroon din yung inauguration ng breastfeeding station sa lungsod. Nako, ang galing naman ni Mayor Lani. Sana'y dumami pa ang mga local government units at saka mga local chief executives na gaya ng ating mayor, buting Mayor Lani Cayetano, pati na rin yung ating kasama yung ating local government of Makati at saka Mandaluyong, kasi sila yung mga nagpapasimuno sa pagkakaroon ng mga ganitong laban sa mga community, sa mga barangay nitong ating promotion ng good nutrition, pati yung infant and young child feeding na naka-anchor sa exclusive breastfeeding. So sana ay dumami pa ang mga LGs na kagaya nyo, Mayor Lani. Okay, sa Region 6 naman po sa Iloilo City ay nag-conduct ng NutriTalk sa Barangay Bitoon, Haro, Iloilo, ang NNC Region 6. Dito nagkaroon din ng mga diskusyon tungkol sa breastfeeding na dinaluhan naman ng hindi lang mga nanay, pati mga tatay at mga opisyal ng barangay. Ang maganda dito ay nagkaroon ng open forum kung saan may pagkakataon yung mga magulang na magtanong tungkol sa infant feeding practices, lalo na tungkol sa breastfeeding. Oo, maganda to, no? Kasi kadalasan one way yung communication. Miss Jovi? Opo. Parang hindi nagkakaroon ng pagkakataon ang yung mga nakikinig dun sa mga forum na ganyan para makipagpalitan ng kuro-kuro at mga experiences. So magbuti naman at dito sa Region 6 natin, sa opisina natin sa Iloilo, ay nanguna naman ang ating Regional Nutrition Program Coordinator sa medyo merong pagkakaiba sa nutrition education strategy. Miss Jovi? Opo, kasi yung pala marami pa ring mga hindi alam tungkol sa tamang pagpapasuso, lalo-lalo na yung mga nanay at tatay. Oo, sana naman ay dumami pa rin yung mga ganitong mga innovative na educational strategies para mas feel din ng mga tao sa barangay na, yung palang mga problema nila, madali lang naman palang solusyonan. No? Opo, kayang-kaya po kung may nagkomunikasyon sa mga ating service providers. Tama, At panghuli po, Asik Bernie, nagpamigay ang NNC ng mga identification card sa mga barangay nutrition scholars sa Region 7 habang idinaraos yung kanilang regional BNS Federation Congress sa Dumaguete City noong 7 ng Nobyembre.
Ito po yung isa sa mga proyekto ng NNC, yung pagbibigay ng ID cards para sa mga lokal na nutrition workers gaya ng nutrition action officers, yung district city nutrition program coordinators at mga barangay nutrition scholars. Yung ID po na mula sa NNC ay nagsasabi na sila ay kinikilala ng NNC bilang mga lokal na nutrition workers. Ay nako, siguro ko ako ang BNS o kaya nutrition worker, Jovi. Sasabihin ko, "Hay, salamat. Sa wakas, ako'y makikilala na bilang isang lokal na nutrition worker na tatak NNC pa ang ID, no?" Opo. Tuwan-tuwa siguro sila, no? Mahigit actually po, mga mahigit 38,000 po yung pang ibang pinaghahandaan nating bibigyan pa ng ID. Oo, BNS pa lang yata yung 38,000, ano? Opo, Maliban pa dun yung mga nutrition action officers. Opo, may isang nutrition action officer sa bawat probinsya, syudad at munisipyo. Meron ding mga district city nutrition program coordinators sa probinsya at syudad. Oo. So, lahat-lahat po 'yon plano ng NNC na mabigyan din po sa lalong madaling panahon ng ID yung bawat isa sa Oo, kanila. so basuma total mga 50,000, ano? Plus pa. Opo. Okay, at ikaw yung namamahala noon. Yun pong ating Nutrition Information and Education Okay, Division po. os. Yun lang po yung mga aming highlights sa nutrition community nitoong nagdaang linggo, Asik Bernie. Okay, maraming salamat, Miss Jovi. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na kaakibat ng wastong nutrisyon ang pagpapanatili ng maayos at malinis na pamumuhay upang maging malusog at mapahaba ang buhay? Panatilihin ang balance at wastong pagkain, maging active at ugaliin ang pag-eehersisyo, bantayan ang presyon at bawasan ang stress, iwasan din ang paninigarilyo, pag-inom ng alak, lalong-lalo na ang paggamit ng bawal na gamot. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nakatutok pa din po kayo sa ating programang One Nutrition, One Nation. At sa puntong ito naman, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Dr. Parolita Mission o sa ating kanyang nickname. Ang tawag natin sa kanya ay si Dr. Letlet or si NPC Letlet. Siya po ang ating Regional Nutrition Program Coordinator ng Region 7 o Central Visayas. Kumusta at masustansyang hapon sa iyo, Dr. Letlet? Masustansyang hapon, Ma'am Bernie, maayong hapon sa tanang mga naminaw karon dinhi sa atong atoang programa. Oo. Masaya ako at ang inyong lingkod ay naimbita muli para makipag-join para sa ating mga tagapakinig ngayong araw na ito. Chika-chika lang, Dr. Let. Chika lang. Yeah, Oo. Oo, pero thank you very much din kasi nagmi-meeting pala kayo dyan ngayon eh. Kinuha ka muna namin for a short while, for a short interview. Yeah. It's okay lang, Ma'am Bernie. Kumusta dyan? Sino ba mga ka-meeting mo? Actually, yung officers natin sa BNS, kasi katatapos lang ng ating 7th Regional BNS Congress. Okay. Kumusta naman yung inyong ilan ang nakarating? Yeah, very, very well attended, Ma'am Bernie. More than 1,000 yung nagpidatinan. Wow! Oo, ikaw kasi nagbago-bago ka pa kasi ng schedule eh. Na-miss ko na. tuloy. Tuloy-tuloy talaga. Pero hindi bale, alam mo, kakakausap ko lang dito sa ating kaibigan, si Mr. Rex Estuperes ng National Food Authority. At sana na-invita niyo siya kasi may maganda siyang proposal. Pinag-uusapan namin kanina ang iron fortified rice. I see. Oo. Tapos, nabanggit niya, Ma'am Bernie, bakit hindi natin gawing outlet or ang tawag doon? NFA accredited retailer ang inyong mga BNS? Yeah, that would be a very good. Tapos sabi ko, alam mo, ino-organize namin ang mga BNSs namin, kaya pag nagko-congress sila, meron na sila ng mga asosasyon. Tapos sabi niya, i-authorize namin ang aming mga field, NFA field offices na mag-accredit sa inyong mga BNS. Sabi ko, di mas maganda pagka-organize sila. Sabi niya, mas maganda kung organize. So, can you follow that up? Yeah, I will follow that up. in- Especially yung ating
PNS Yeah, number i-inform. niyo kasi registered na talaga Correct. ito. Kaya i-inform mo Oo. sila. Ito ang beauty ng pagiging organized at saka registered kasi now they can be given or they can pwede na silang makipag-partner sa ating mga ahensya na nagbibigay ng mga paunang kapital or capitalization para sa kanilang livelihood, para sa kanilang mga members.